Oo, aga, no? Tanggalin muna natin. Makikipagkwentuhan muna ako sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman si Caregiver Nana ng Illinois, USA. Tanggalin muna natin ito. Hanggang gising ng pasyente ko. Hindi yata natulog na naman. Hindi ito natutulog, teka. Naka-live lang ako ngayon sa Facebook. Tapos itong sa YouTube, naka-record ako. Kasi hindi ako makapag-live sa YouTube. Kasi po, sabi sa YouTube, meron daw akong dapat na ayusin. Talagang hindi ko talaga alam. Sorry. Kaya magre-record ako. Hindi ako pwedeng mag-live. O diba may restrictions? Ganun talaga. May mga requirements na dapat kang ayusin. Dapat gawin. Pagka hindi mo ginawa, restricted ka. Pwede akong mag-post ng recorded video. Pero hindi ako pwede mag-live. Kahapon din ako nakapag-live eh. So, recording muna ako sa YouTube. Hindi ko alam kung paano gagawin yung jacket. Baka ma-delete lahat. Problema yon. So, eto naman ako. Kahapon po, nag-ano ako eh. Nakipag-anuhan ako doon sa isang viewer. Pasensya na. Kasi, kahapon ng hapon, hindi talaga ako magla-live. Kaya lang, nalulungkot ako kahapon. Kami pong mga OFW, nalulungkot kami. Gumagawa kami ng paraan para maging masaya. Kaya lang, kung minsan, sadyang merong mga tao na ayaw yata yun, diba? Merong nag-comment, ang comment niya kahapon do sa live ko nung hapon, patay gutom kayong gano'n ganito. Diyos ko po, kumakain ako kahapon. Tapos sumunod nun, bobo ka. Ganun ba? Sumagot ako. Sumagot ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng isang katulad ko. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan naming mga OFW na malayo sa pamilya. Hindi mo alam ano ang isinugal ko dahil dito sa video na to, sa vlogs na to. Ano nga po ba yung mga isinugal ko? Hindi ako sugarol. Pero alam niyo po ba ang buhay ay isang sugal? Kapag hindi malakas ang loob mo para sumubok ng maraming bagay, wala. Naalala ko lang noon, nung nasa Bungabon, Nueva Ecija pa ako. Pero ako sa bagay, kahit estudyante ako, kayod na ako eh. Kasi naaawa ako sa nanay ko. Ilang kami nag-aaral? 5. Puro kolehiyo yun, sabay-sabay. Minsan, nangungutang siya madalas, nangungutang siya pang matrikula. Pinagdaanan ko yun. Nangungutang din ako ng pang matrikula ng mga anak ko. Kasi hindi naman ako tinutulungan ng tatay ng mga anak ko. Utang kabila. Hindi naman ako sumisira, pero nasira ako ng bandang huli nung nasunugan na ako. Ang hirap. Ano-ano yung mga pinagdadaanan naming mga nanay, halos pare-pareho. Nagsasakripisyo kami para sa mga anak, para sa pamilya. Dahil, kulang ba yung ibinibigay ng padre de pamilya o wala? Bakit umabot ako sa puntong to na sa halip na itago ko yung pangit, inilalabas ko? Alam niyo po ba kung bakit? Naalala ko lang nung buhay pa yung nanay ko, may nagsabi sa nanay ko, ipapapatay ko yan. Pag umuwi yan ng Bungabong, hindi na yan makakalabas ng buhay. Tinig ko yun. Nakakalungkot, di ba?
Tapos, mura siya ng mura. Mura siya ng mura. Minumura niya ako. May sinabi yung nanay ko para tumahimik. Ayoko nang sabihin. Baka nagpreno no? Nagpreno bigla. Pero alam niyo po ba? Nanliliit ako, hindi para sa mga katulad namin na nilalait, niyuyurakan, binabalahura, pinapahirapan, sinasaktan. Nanliliit ako para dun sa mga tao na yun ang mga pinaggagawa. Kasi sabi ko nga, hindi kaya naiisip nitong mga tao na to, pag umikot ang mundo, sila naman ang makatikim ng natitikman namin. Diba? Kaya nila? Diba? Hindi kaya nag-uumpisa pa lang silang guluhin o balahurain o walang hiyain, baka nananapok na sila. Diba? Pero yung pong mga katulad ko, kaming mga nanay, na handang ibuwis pati buhay para sa mga anak. Hindi ba? Ang liit-liit ng tingin nyo sa amin, lalo sa akin. Yung sabi nila, ilihim mo na lang yung tungkol sa buhay mo. Huwag mo nang ilantad lahat. Pero alam nyo po ba, pag pala nag-umpisa ka na dito, pag napagdesisyonan mo na lumantad dito sa social media na meron tayo ngayon, mawawalan ka na ng preno. Masisira yung preno ng sasakyan mo. Diba? Ito yung lugar, ito yung sitwasyon na kahit masira yung preno, mas gusto namin. Bakit? Dahil nasira na yung preno namin, hindi na kami nagpepreno sa pagsasalita. Gumagaan yung bigat na nilikha ng mga tao. Ang ano, diba? Sabi ko nga, kung mabubuhay akong muli, babalikan ko ba yung buhay na to o ito ba uli ang gusto ko? Sabi ko noon, ayoko ng buhay na to. Pero hindi pala ganun. Pag inayawan ko yung buhay na to, ang una kong inayawan, yung mga anak ko, na magiging malungkot sa parte ng mga anak ko. Diba? Kaya, okay na rin. Kung uulit uli ang buhay, ito ulit. Pero siguro, magre-react na ako agad. Yun lang ang babaguhin ko, magre-react ako. Nung pagka naulit, yung pagkakataon na yung politiko, dinuran ako, magre-react ako agad. Hihiyaw ako sa kalsada. Yun agad, una yun Kasi, politiko na to, naglalakad lang ako Binuksan yung bintana, tapos dinuran ako. Dapat pala nag-react ako ora mismo nun. Kasi noon, hindi pa ako nasusunugan nun Hindi pa ako iniiwan ng asawa ko nun. Hindi pa kami iniiwan. Kasama pa namin siya. Kapag sabi pa ako sa kanya wala siyang ginawa. Pero dapat pala, nung dinuran ako ng politiko na yun, na taga-Bungabong Nueva Ecija, dapat naghihiyaw ako. Diba? Kung naghihiyaw kaya ako ng panahon na yun, ano kaya mangyayari na, matutuklasan ng mga taga-Bungabong na siya, politiko, botante ako, di ba? Taga dun ako. Kung ayaw niya sa akin, huwag na may lantarang masyadong ganun, di ba? Hindi ko naman siya inaano, di ba ganun Ano kaya nangyari kung nagsisigaw ako paano kaya ako sabi ko, bakit mo ako dinuran? Ha? Di ba Mas matanda ako sa'yo, di ba? Parang ganun, di ba? Paano kaya kung ganun ginawa ako dun nung time na dinuran ako ng politiko, di ba Tapos, paano kaya kung yung kumpare ko pala, tinatapatan ko yun kasi pinamamalita nga niyang lukarit ako Pag nakita ko yun na nagdaan sa harap ng eskwelahan, sasabihin ng Ma'am, ayun po si nagdaan. Sandali, nalabas ako ng eskwelahan, papanoorin ko siyang ganyan. Alam niyo yun? Yun talaga, inaabangan ko yun.
Di ba? Pero pag tapat sa bahay nila, hindi ako tumitingin. Di ba? Matapang lang sa harap ng bahay, ano. Oo, tapos, nung binabalahura ako nung kapatid ko, dapat siguro, nung nanggugulo siya, dapat humihiyaw uli ako, di ba? Oh, eto, walang hiya ka. Dapat yung gumagano siguro ako, no? Oh, ikaw, binoto ka ng ng mga tao, ganyan. Ay, pero hindi nila alam ang ugali mo, walang hiya ka. Dapat ganun siguro, no? Siguro natigil, no? Pero hindi eh. Nagsawalang kibo ako. Hanggang sa patuloy at patuloy nila kaming ginugulo. Hanggang sa pati mga anak ko. Naging kawawa na. Kaya kahapon nung, hindi ko alam kung bata yun o matanda o binata o ano eh, yung nagsabing, patay gutom ka, bobo ka, sumasagot ako talaga. halos pumaikot sa kanya yung vlog ko kahapon, yung live ko. Kasi ang sakit-sakit, ang dami-daming bully. Bully. Pinaganda yung bully. Ang dami-daming walang hiya. Tagalogin natin yung bully. Walang hiya, sutel, masama ugali. Yung bully eh. Papangilin natin. Pinaganda lang yung bully eh. Buisit. Yan eh. No? Parang ang bully po, ang tingin ko dyan eh. Troublemaker. Bakit? Nananakit ka ng damdamin ng tao. Nagkikreate ka ng trouble sa puso niya. Yung bully, natutuwa yung iba pag sinasabing bully sila. Hello, tingnan mo yung talagang meaning ng bully. Diba? Sabi nila binubully siya ganun. Ang dami ko nakikita Ang daming mga vloggers, ang daming mga videos na pagka nanood ako, minumura yung nagbibideo. Recorded na lang yun. Nagmumura sila. Kaya nga yung mga iba kong videos, hindi ko binabalikan eh. Bakit po? Kasi alam ko may magmumura. Ngayon, nakakatawa lang. Nag-uumpisa pa lang ako, minumura na ako. Diba? Nilalait na ako. Nung una, dinidelete ko lang yun eh. Halimbawa, nagsalitang ganyan. Pinag-aaralan ko, paano ito i-delete? Pinag-aaralan ko yun, kaya na-i-delete ko kumisan yung iba pero ngayon hindi na. Sumasagot ako kasi sabi nila, good or bad comments is still views. Diba? Nakipagsagutan ako sa kanya. Tapos sumagutan naman siya, patay gutom. Sobra ka, sabi ko, ang sakit-sakit. Sana panoorin niyo po yung kahapon. Diba? Nakakalungkot lang kasi hindi niyo alam ang pinagdadaanan namin. Hindi niyo alam ano yung nilulunok namin para manatiling lumalaban dito sa mundong to para sa pamilya. Tulad ko. Simulat sa pool, hindi kami sinustentuhan ng tatay ng mga anak ko. Kaya ako believe ako kay Kati Banig, Bayag, ano ba sa ba? Binag, Kati Binag. Sino si Kati Binag? Yun yung ikinukwento ko kahapon doon sa vlog ko eh. Siya ay naging side chick ng isang congressman sa Davao. Tapos, na-involve siya doon sa pulburon issue. Bakit? Hindi dahil sa gumagamit siya, kundi dahil yung partner niyang congressman gumagamit nun. Yun yung topic ko kahapon eh. Tawa ko ng tawa eh. Ano ang nagtulak kay Kati Binag para magsalita dito sa social media? Sabi niya noon wala pang social media. Ilang taong na nakakaraan. Merong social media pero hindi ganito ka-active. Noon, bawal kang magsalita talaga. Pagka nagsalita ka, kailangan hahanap ka ng reporter, di ba? Para i-report ka dito. Kailangan yun. Pero ngayon, ang bilis. Kaya sabi niya, isa sa naging lakas ng loob ko para lumantad, yung awa ko kay Vice President Sara Duterte.
Ramdam na ramdam ko kung paano siyang binubuli, winawalang hiya, sinisira ng mga taong tinulungan niya. Si Vice President Sara, alam nating lahat, sinisira siya ng mga tao na tinulungan niya para manalo. Nung nag-react si Vice President Sara, galit na galit sila. Sa totoo lang, hindi kumikibo si Sara. Siraan niyo siya, siraan niyo tatay niya, mga kapatid niya. Pero wag yung asawa, anak at ina. Nung sinasaktan yung nanay ko, yung damdamin niya, sa problemang personal, pinagtanggol ko yung nanay ko. Nanay ko yun, mahal ko yun. Pinagtanggol ko yung nanay ko, sabi ko nga, wag ang nanay ko. Nung sinisiraan ng pinsan kong dentista yung nanay ko, pinuntahan ko yung dentista kong pinsan. Sabi ko, Ateng, wag ganyan. Bulok man o luma man yung gamit ng nanay ko. Wag ganyan. Kasi pinamamalita niya, bulok na yung mga gamit, matanda na kasi ganyan, bla bla. Wag ganun. Diba? Ganun ang tao. Inusap ko siya. Tsaka bakit mo ko sinisira? Alam mo ba ako kung sino nagsabi sa akin? Isang attorney na naging pasyente mo. Ang payo niya sa akin, ganito. Plus pa, yung mga magulang ng estudyante ko, kinukwento mo ko, sinisira mo pala ako. Lahat sila ngayon, nagsabi sa akin, Ma'am Jeng, puntahan niyo siya. Kasi gaano kami karaming pasyente na kinakausap niya tungkol sa'yo. Diba? Kaya pinuntahan ko na ng bandang huli Sabi ko, una yung nanay ko sinisira mo Ngayon ako, itsahin mo yung nanay ko. Minsan sa buhay mo, naging pasyente ka niya, alam mo kung gaano kagaling ang nanay ko. Napilit kong ginaya. Di ba? Ganyan ang tao. Kaya nga, bantad na ako at galgal na yung sinasabi kong kalawang ang sumisira sa bakal. Huwag ka nang lalayo. Kasi ang unang maiinggit sa'yo, mga relatives mo. O lapitan pa natin kapatid mo. Diba? Ako kapatid ko, problema ko, hindi na, yung preno, hindi. Kaya nga sabi ko nga, pag itong kapatid ko na to, kumandidato uli, mangangampa niya ako, huwag niyo siyang ipoboto. Bakit? Yung ginawa sa amin ng kapatid ko, sobra. Yung mga anak ng kapatid ko, tita, may ganito O sige, magkano? Tita, may seminar, gano'n. O sige pangken, kailangan. O diba? O magkano dapat? Ganon tita. Ganon ako sa mga anak niya. Nag-aral sa eskwelahan ko yan. Pa-uniform ko, pa-lahat ko. Notebook, lahat. Wala siyang binabayaran. Pero alam niyo ba ginawa? Inilipat sa ibang eskwelahan na kalaban ko doon sa probinsya namin. Gano'n ko walang hiya, diba? Ang akin, kung galit ka sa kapatid mo, huwag mo idamay yung mga bata. Kasi okay kami ng mga bata O ngayon, alam niya na tinutulungan ko yung mga anak niya. Alam niya na kinakandili ko yung anak niya. Pero yung mga anak ko, kung balahurain nila, hindi ba? Isinugal ko ng lahat dito sa platform na to. Sa 10 kong nilapitan, 11 ang tumanggi ng tulong. Saan ako pupunta? Tumakbo ako dito. Dahil sabi ng mga nilapitan ko, wala silang magagawa. Only God can help. Even tatay ko, walang ginawa. Pero yung nanay ko, bago siya namatay, natulungan niya ako. Unintentionally. Kasi marami siyang binibilin hindi naman ako matandaan. Malilimutin ako, Ma, sulat mo. Hindi ko ginulangan Ma, sulat mo kasi hindi ko matatandaan yan. Nagsulat. Lagyan mo ng petsa. Diba? Tapos, ang ilagay mo sa kaalaman ng lahat. Kasi sulat kami niya, alangan namang por jeng, por ganito. Hindi ganon. Sa kaalaman ng lahat. Tapos, lagyan mo ako sa dulo.
Walang makapagpapabago niyang mga sinabi mo na yan. Dahil pinatototohanan mo yan at dapat i-execute. Pirma. Holographic will na pala yun. Mas powerful kesa do sa ginagawa ng mga abogado na hindi kailangang merong notaryo. Ang daming bagay na natututunan ko dito. Ang daming bagay na napupulot ko doon sa mga napapanood ko. Kaya nga sabi ko lagi, sana kayo pong mga nanonood may mapulot sa akin. Pareho ba tayo ng problema? Ito ginawa ko. Baka gusto mong subukan. Baka mag-click din sa'yo. Nag-click sa akin eh. Diba? Naninibago ako dito. Naka-record ako sa YouTube. Diba? No choice eh. Hindi. Yung live ko dito, hindi ko kayang ulitin i-relive. Hindi ko kaya. Hindi in toto. Kaya nga sabi ko nga, kung yung kambal hindi pareho, yung pakayang taong katulad ko, hindi ba? Diba? Ngayon, sinisira nila yung kredibilidad ni Cathy Binag. Pero alam niyo ba, napakaganda ni Cathy Binag. Sabi nga niya, puro mayayaman yung naliligaw sa kanya. Buong ka talaga, ang ganda-ganda. Sabi niya, isinusugal ko na pati buhay ko. Sabi niya, dahil meron ng social media. Yes, meron ng social media. Alam niyo ba, nung naka-live siya kahapon kay Maharlika Boljak TV, nung in-scroll down ko, yung sa YouTube, grabe, hindi lang 10 ang sabay nilang naka-live. Ibig sabihin, pinag-aralan na ni Cathy Binag yung ginagawa niya. Sabi nga niya, sinusugal ko na yung buhay ko. Sabi niya, isinusugal ko ng lahat. Pero, ginawa na niya ng paraan. 150 USB ang ikinalat niya sa mga kaibigan niya. Meron din siyang testimonya. Ang galing, di ba? She prepared lahat ng documents na kailangan niya, lahat ng videos, lahat ng pictures. Tsaka siya nagsalita. Kasi nakita niya yung si Maharlika nagsasalita sinasabihang sinungaling, kathalang yan, artificial intelligence, ganun bla bla. Pinatotohanan niya. Ako wala akong sinasabihang kasi nai-relate ko lang sila sa buhay ko. Kasi ito yung buhay ko magulo. Kaya nga nung sinabi nung Javin kahapon, yung ako patay gutom, bakit? Ikinaila ko ba? Diba? Sabi sa kanya, hindi ko kinakahiya na one day, one time, hindi pala madalas, nagsasaing kami ng tutong, inihahalo namin sa bigas. Hinuhugasan namin tutong. Hindi ko kinakalimutan yon. At kahit ano man po yung marating ko, makabangon man ako muli, gumanda man muli yung buhay naming mag-iina, patuloy at patuloy kong babalikan yung pangyayari na yun. Dahil yun yung nagsisilbing lakas ko. Nasabi ko, anak, hindi na tayo magsasaing ng tutong na ihahalo sa bigas. Promise yan. Hindi na. Dahil, lagi ako maglalaan ng para sa bigas. Simple, hindi ba? Ayaw mong magsaing ng tutong na may kahalong bigas, o bigas na may kahalong tutong, o di maglaan ka para sa bigas. Lagi ako naglalaan, sabi ko, mauubos na ba yung bigas? Malapit na po, bumili na uli ng isang kako. Ganon na ako. Diba? Ganon na ako ngayon. Dati kasi umaasa kami sa padala ng bangko. Dahil sa bangko nagtatrabaho yung tatay ng mga anak ko, may rasyong bigas. Pero hindi niya binibigay sa amin na yun. Nung iniwan na niya kami. Diba? Nakalungkot Nung nag-file ako ng court case para sustentuhan niya yung anak ko, sinama ko sana makuha rin yung bigas. Pero nakipaglaban sila. Ayaw nila talagang bigyan ng bigas yung mga anak ko. Pinipilit nila, hindi na raw nagbibigay yung bangko ng bigas. Ay, nako. Diba? Hindi po ninyo alam ano yung nilulunok namin
para mabuhay ng legal. Para hindi makadamage ng iba. Kaya, yung Javin kahapon, hinarap ko siya talaga. Hinarap ko talaga yung Javin. Diba? Sabi ko, ilan taong ka na? Baka anak lang kita o baka apo na kita eh. Alam mo baka ako na I am 59? Malapit na akong mag-senior. Pero, hindi ako ganyan. Even to my children, ang sabi ko, kaaway ko na yung tatay nyo at ayaw din sa akin, ng pamilya ng tatay nyo, ayaw din sa akin ng mga kaanak ko, pamilya ko. Yung dalawang kapatid ko lang dito yung okay ako eh. Okay ako sa kanila. Lahat yun. Kaya sabi ko, kahit ganun sila, huwag kayong sasali sa kung ano yung nangyayari sa amin. Panatilihin nyo yung pagbibigay respeto. Kaya yung anak ko sabi niya, Mami, kung kami naman po ay hindi pala nangungupo yun. Mami, kung ako naman ay tatawagin para umattend sa handaan nila, pupunta naman ako. Kung ayaw nilang kasama yung mag-iina ko, hindi ko isasama. Kasi po yung mga anak ko, sabi ko, anak, huwag kang tutulad sa daddy mo. Pag lumalakad siya, siya lang. Pag may pupuntahan siyang handaan, siya lang. Pag mayroong program sa opisina, siya lang. Ikaw, lagi mo isasama yung mag-iina mo. Kasama si John Marco, yung kapatid mong may kapansanan. Ganun ko ini-inculcate sa isip ng mga anak ko. Anak, nabubuhay ka kasi may pamilya ka. Ano silbi mo kung wala kang pamilya? Diba? Oo. Ngayon, kung ayaw niyong kasama ng anak ko, yung ang mag-iina, talagang hindi siya pupunta. Pero okay lang, hindi niyo naman iniimbita. Hindi niyo naman inaaya. Diretso, no? Tapos sasabihin nila, nagkakalat daw ako dito sa social media. Nagkakalat ako dito sa Facebook, sa YouTube. Kung hindi ako nagsalita dito, huminto ka ba? Huminto ba kayo? Hindi, di ba? Bakit ka lang huminto? Lumitaw ako dito eh. This is my last card. See? Hello mga mami, mga OFW, mga legal wives. Pareho ba tayo? Lumantad ka, hihinto yan. Pero, pagpaplanuhan ka niyan, di ba? Doon dapat nakagayak ka. Sabi, sinira ko daw ang political career, no? Yung anak ni Shasha Padilla. Political career. Hello, pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Sabi nga nung Kati Binag, masasaktan yung mga taong involved pag nagsalita ako. Alam niyo ba kung ano ginawa sa kanya? Nung kasama pa niya yung congressman umiwas sa pulburon. Nagalit sa kanya yung mga kaibigan. Kaya sinira siya ng sinira. Hanggang sa dumating yung time, nagkahiwalay sila nung congressman. Nung nagkahiwalay sila, naging impyerno na yung buhay niya. Hanggang ngayon, kaya siya napilitang magsalita. Ay nakakatakot magsalita yung totoo. Kaya nga, laging sinasabi, truth hurts. Masakit yung totoo. Diba? Believe ako sa kanya kasi tama na may sinasabi niya eh. Naniniwala ako. Sabi niya, ano pa ba ang dapat kong itago? Ngayon nga ang komento, kabit, gold digger, kung ano na yung komento sa kanya. Who cares? One day, matutuklasan ng lahat ng tao. Ano ang ipinaglalaban? Nung mga vloggers, nung mga nagbibideo, nung mga lumalantad sa social media, kanya-kanya tayo. Masama ba plano mo? O then go on. Yun ang plano mo. Mabuti ba plano mo? Then go on. Gusto mo ng protection? Punta ka dito sa social media. Pansamantala may protection ka. Bakit? Pagka mayroong naging problema, i-broadcast mo yung pangalan nila, ilantad mo. Basta doon ka lang sa totoo.
Si Kati Binag, ay binanggit niya yung mga pangalan. Tapos sabi niya, next time, babanggitin ko pa yung iba. Ako, hindi ko pa binabanggit yung pangalan ng mga to. Di ba? Sana, pag namandang dumating sa punto na yon. Pero isang bagay lang, ayoko nang magkaroon ng politiko sa pamilya ko. Dahil simula nung nangyari yan, naging miserable ang buhay ko. Hanggang sa nakarating ako dito. Yung mga pinsan nyo na tumutuloy sa inyo ng madaling araw, ginigising kayo ng kalagitnaan ng hating gabi, dadating 2:00 sa madaling araw, ipagluluto nyo, hindi nyo kakampi yun. Natutuwa sila sa inyo kasi nakikinabang sila, pero pag wala na silang pakinabang, tae ka na. Tae. May tinatapon. Mabaho. Ginawa nila sa akin yan. Yung mga pinsan ko, mga nasa Marikina. Sana, nung nasunugan ako, hindi ako pumunta sa kanila. Kasi nung pumunta ako sa kanila, yung miserable kong buhay na triple. Dahil sila mismo yung sumira sa akin. Sira na rin kami ng mga tiyahin ko kasi pinakinggan sila ng mga tiyahin ko. Ngayon, yung mga tiyahin ko, wala na. Sabi ko nga, sayang yung masayang pagsasama ng isang pamilya. Naalala ko noon, pagka Pasko, dadating yung mga taga Maynila, sila. Masaya kami, inaabangan namin sila. Ginagaya ko yung lugar ko, doon sila matutulog. Kasi eskwelahan nga eh. Ang daming kwarto, may mga aircon, doon sila. Kanya-kanya sila doon. Sayang. Sayang. Watak-watak kami. Watak-watak kami. Kayo ba? Huwag niyong hayaang magka-watak-watak kayo. Pag umpisa pa lang magsalita na dapat. Pero sa amin, nagsumbong ako sa mga tiyahin ko. Pinakinggan ba ako? Nagsumbong ako sa tiyuhin ko, minura pa ako. This is my last card. Dahil walang nakinig, walang sumaklolo. Yung mga nagmagandang loob, nagpapasalamat ako, ate, salamat. Mga kuya, salamat. Pero yung mga tunay mong ate at kuya, this is my last card. Kahit ano po ang sabihin ng mga tao, dito ako. Dito ako. Hindi ko inaalintana ngayon ano yung magiging sakit pa na masasalubong ko. Dahil yung mga pinagdaanan ko, kung yun ay pagdadaanan nyo, sinisiguro ko sa inyo, hindi nyo kaya. Tapos yung kwento ni Kati Binag na isinasalya siya, binabalanda siya kung saan. Di ba? Dahil after nung ganito, ganyan, ramdam kita, Kati. Ramdam kita. Hindi yan dinadanas ng mga side chick o mga mistress. Hindi lang sinadanas niya yan. Pati mga legal wives, dinadanas yan. May nakatago pa, wala na. This is my last card. Lahat ng meron. Oh my God. Sige po. Diyos ko, sino yung may dumatay ng gulat ako. Sige po. Ito po si Kegi. Banana, natagulat ako.